Tatay Ben! Parcel mo! Paano natin may bibigay yung package niya na yan? Kung wala siya dito, guys. Wala yata si Tatay Ben po. Kasi nakalak yung bahay niya. Oh. Yung tsinelas nandito pero yung bahay niya nakalak. Tatay Badoy, nakita mo ba si Tatay Ben? Ay, di ba po, hindi nahanap ko, hindi ko naman po nakita. Hindi mo napansin? Hindi po. Okay guys, at nanggaling po tayo doon sa mga bahay na minsan pinipisto ni Tatay Ben. Nakita mo? Wala doon sa kabila. Wala din doon? Good afternoon guys, dito sa mga viewers ni Commander. Muli po welcome back dito sa channel na ito. At kung bago ka pa lang, please mag-follow and subscribe ka na sa mga platform ni Commander Alma Vlog sa kanyang Facebook page. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming mga platform, maging sa akin din. Salamat po sa inyo, sa mga PB viewers. Thank you so much sa inyo. Ngayong araw ay papasok tayo dito sa daan patungo sa tahanan ni Tatay Ben. Kasi kakamustahin po natin siya kasi may ilang araw din na hindi natin siya nabisita. Kasi yung upload ni Commander kagabi, ano na po yun? Almost 4 days na yata po yun. Kagabi lang na i-upload. Kaya 4 days na din hindi tayo nakabisita sa kanya. Ayan, Jesse Rans TV may dala-dala dyan sa likod. At may nagpapabigay niyan para kay Tatay Ben. Ayan, bibigay natin sa kanya. Sana nandito si Tatay kasi diyan naman sa dinaanan namin wala naman po siya eh. Wala kaming Tatay Ben na nakita. So possible baka nandito siya sa bahay niya. Tara, lakad-lakad muna tayo dito. Tatay Ben! Parcel mo! Nandito na yung parcel mo! Hindi mo sinabi! Ang layo pala! Sabi mo, kanto lang! Wala ito ng bundok. Ganito yung mga nagdi-deliver ng parcel. Ganito yung mga nagdi-deliver. Kaya malaki respeto natin dapat yan sa mga nagdi-deliver ng parcel na yan. Kasi ano, ganito yung mga may mga nagdi-deliver totoo sa ganito, di ba? Yung kahit mga kasulok-sulukan na. Kaya dapat malaking respeto natin. Huwag natin gayahin yung mga nag-viral video na binabastos nila yung mga ano. O basta depende rin yan sa mga riders. Basta dapat syempre ang riders tapat din sa trabaho nila, di ba? Para bigyan din kayo ng malaking respeto ng mga customers ninyo. Baka wala, ano? Nakasarado itong bahay niya. Wala din naman doon sa ano doon. Pinapunukuran niya. Paano natin may bibigay yung package niya na yan? Kung wala siya dito, guys. Wala yata si Tatay Ben po. Kasi nakalak yung bahay niya. Oh. Yung tsinelas nandito pero yung bahay niya nakalak. Oh. Ayun, nakalak oh. Oh, nasa labas yung ano niya. Nasa labas yung lock niya kaya ibig sabihin wala siya dito. Parang papandaw. Tatay Ben! Parcel! Bayad na ito! Yari tayo nito. Ano tayo nito, Rans? Wala si Tatay Ben dito. Baka nanguhuli ng crabs yun. Hapon ay. Hapon, baka pinapandaw niya. Saan kaya tayo pwedeng pumunta? Kaya mo magpaparcel. Oh, report mo na na-receive na. Paano yan? Saan natin siya titingnan? Kasi syempre, yung pinapaabot, kailangan madala na natin ngayon yan. Wala din doon kilano. Paano? Medyo bilin, wala din. Wala nga doon, wala naman sa dinaanan natin. Kasi natin ngayon Sa titingnan. pinapanuran niya, sinilip ko wala din naman. Isang kaya possible? Sabi niya nung last na punta natin, lahat ng panghuli niya ng crabs, dito na lahat. Wala na dito. Hindi possible, nandito yun. Dito yun. Di paano, mabalik tayo. Nabalik. Tara. Pagtanong na natin. Pagtanong natin, baka may nakakita kay Tatay Ben. Ito para sa inyo. Okay lang sana kung si Tatay Ben ngayon ay nanguhuli ng crabs o kinukuha yung
mga nahuli niyang crabs. Pero kung si Tatay Ben nandoon na naman po sa tambayan niya at inuubos na naman niya yung oras niya doon, hindi po maganda kung ganun, di ba? Kasi nung wala yung mga kaibigan niya dyan, ano po siya, kumbaga nakafocus lang siya dun sa business niya. Pero nitong mga nakalipas na araw, medyo napapadalas din yung pagtatambay ni Tatay Ben. Tsaka yun nga, yung vlog natin nung nakaraan na kaka-upload lang ni Commander, nagalitan natin kasi nga inuubos niya yung buhay niya sa pagsisigarilyo niya. Kaya yun, siyempre kapag nakatambay ka talaga mga kabayan, aminin natin yan sa sarili natin sa ibang nakakaranas manigarilyo. Ano yan, kapag ka nakatambay tayo, mas lalong wala tayong may isipan dyan na gawin. Dyan papasok talaga sa isip natin yung magsigarilyo, ganyan, mag-inom, kapag ka wala tayong pinagkakaabalahan o pinagkakabisihan, di ba? Hindi kagaya kung busy tayo sa ibang mga bagay, hindi po natin may isipan yan. Kasi, mas nakatuon tayo dun sa mahalagang bagay na ginagawa natin. Tama ba ako o mali ako? Ang galing talaga dito, napakasagana sa tubig nitong bundok na to. Kasi ang dami niyang tubig na pinaglalabasan dyan. Ano, wala yung nag-receive niyan? Wala. Hindi na-receive? Cancel ko na lang siguro to. Cancel mo na lang, yari ganyan sa sa kalsada. Bukas na lang natin siguro dadalhin pag wala pa. Umorder po si Tatay Ben sa sa kalsada. Hindi sa Lazada. Ngayon pa lang pati first day ko pa lang pati ito sa trabaho. Cancel agad. First day mo pa lang sa trabaho, mukhang tatanggalin ka na kaagad ah. Tatanggalin agad. Hindi mo na deliver yung parcel. Ito lang pating pinapa-deliver sa akin. Sideline na sana ako. Wala ata talaga si Tatay Ben. Tingnan nyo, sagana sa tubig dito. Ito galing din sa bundok. May tubig. Tara na po, palabas na po tayo at pupuntahan natin si Tatay Ben. Baka nandyan lang po sa pinagkukunan niya ng crabs para maibigay natin tong parcel niya na ito, no? Dadaan na ulit tayo dito sa maputik na kalsada. Ano, sana someday magawa na to. Grabing hirap po. Woo! Buti na lang po mga bayan, hindi ngayon umuulan. Kaya ayun, may tubig pa rin dito. Kahit na hindi umuulan, hindi po dito nawawalan ng tubig. Ayan o, diba? Hindi na hihibas ang tubig dito mga kabayan. Kahit na halos maghapon din naman na uminit, wala, hindi po natutuyo. Pero kung concerned din ng mga tao, syempre gagawan din dapat nila yan ng paraan para matanggal yung mga tubig, diba? Kaso nga lang, kontento na siguro sila na ganyan na lang dinadaanan nila. Nasa tao din po kasi ito ay. Ayan o. Lalim. Lumalalim na yung mga tubig. Oh, grabe. Walang pagbabago. Okay guys, at nanggaling po tayo doon sa mga bahay na minsan pinipustuhan ni Tatay Ben. Si Tatay Ben daw po ay pumunta ng sentro ng Kapalonga para maglako po yata nung kanyang mga nakuha na crabs. Kaya susubukan natin pumunta ng sentro, baka sakali na lang din tayo na makita natin siya. Malapit na tayo sa sentro guys ng Kapalonga. Tayo natin sila kasi nasa likod na iwan. Tingnan natin, siguro maghiwalay kami kung saan natin pwede makita. Kasi kailangan may bigyan natin tong parcel. Saan kaya tayo pwede? Saan natin pwedeng unahin? Diyan sa may sentro. Saan sa pinaka-sentro? Malapit sa shop? Tingnan natin. Tara. Punta natin guys. Kasi syempre kapag kaganto kasing may mga paabot, gusto namin may abot namin ngayong araw. Kumbaga kung hindi lang namin minsan nakakalimutan din, kung dito sa amin talaga, kailangan may bigay natin.
nakita mo? Wala dun sa kabila. Wala din dun? Tatay Budoy. Hindi si Tatay Budoy. Tatay Budoy. Nakita mo ba si Tatay Ben? Ay, di ba po, hindi nahanap ko, hindi ko naman po nakita. Hindi mo napansin? Hindi po. Okay. So, tanong tayo kay Tatay Budoy, baka nakita pansin niya dito sa sentro, pero wala nga daw dito niya nakita. So, siguro babalik na tayo, tapos tanong tayo dun sa, sa iba kung nakita nila. Galing na po kami tatay, pero wala daw dun ay. Wala ka, walang tao doon. Okay, sige tara. Punta tayo dun sa Salamat tatay. Ingat ka po, ingat. Tara. Sayang yung oras po, padilim na. Mukhang hindi natin may bibigay itong package niya ngayong araw. Dito na tayo ngayon sa palengke, pero wala naman akong nakikita dito. Tatay Ben. Wala naman Tatay Ben dito. Ayun, market. Pero walang Tatay Ben dyan. Naku, saan kaya pumunta yun? Wala, paano yun? Wala. Ha? Maghiwalay kaya tayo. Subukan kaya natin maghiwalay. Saan ka? Sige, dito ako sa kabila. Maghiwalay kami ni Rans para madali nating mahanap, guys. Kung nandito man sa sentro. Kasi kapag sabi dito daw pumunta sa sentro. Kaya maghiwalay na kami. Doon si Rans sa kabila. Dito ako. Dito na tayo sa sentro. Ano, nakita mo? Nakita mo hindi? Wala kang nakita? Wala sa mga kanto. Saan tayo? Tingnan natin sa mismong palengke, baka doon naglalako. Tara guys. Medyo padilim na din kasi kaya hinahabol namin yung oras. Okay, dito na tayo ngayon sa bahay at wala tayong nakitang Tatay Ben ngayong araw. Sayang lang. Nakakamiss din po pati si Tatay Ben kakwentuhan. May 4 na araw din kasi hindi natin nakita. Pasok tayo at ibalita natin kay Commander na wala. At least tinry natin makita naman na nagpaabot ng sponsor niya na tinry natin madala itong parcel niya, itong package yan. Pero kaya Rans kung pagbili mo na lang kaya yan. Pag hindi ko muna ito kakancel, bukas natin ito i-deliver. Sige. May bukas pa naman, di ba? Kung failed tayo ngayon, may bukas pa naman. Okay, sabihin natin kay Commander na wala. Wala man tayong magagawa kung wala. May nakapagsabi nga sa amin na nasa barangay Itok nga daw. Oh. What are you doing outside? Bring namin to kay Tatay kay Tatay Ben. Ay, maso! Nakita mo ba si Tatay Ben? Nakita mo? Nasaan siya? Nandiyan na sa house. Wala si Tatay Ben. Baka bukas, andyan na siya. O, nilibot naman namin wala. Nagpunta kaming sentro, punta kami sa kanila. Yung parcel pwede pa naman daw bukas yun, hindi pa naman tayo kakancel ni Rans. Di ba kakancel ni Rans magang delivery? Si Rans kasi ang delivery rider nun. Nag-change career na kasi yun, nakasabay ko lang kanina. Kaya pala nagsisigaw siya. Oo, kaya nagsisigaw. Okay guys, andito na po kami ngayon sa bahay at sinubukan namin maglibot sa sentro ng Kapalongga pero wala po doon si Tatay Ben at may nakapagsabi na nga na marahil daw po ay nasa barangay Itok, medyo malayo na yon kung saan yung pinanggalingan namin ni Rans, doon yung sinasabi na pinaglakuan niya. So mabuti din naman po at least alam natin na si Tatay Ben po ay sa ngayon ay nandoon sa negosyo niya, kumbaga hindi lang po yung parang kagaya ng mga nakaraan nga na madalas nakatambay lang po siya. Ngayon po ay nagtatrabaho si Tatay Ben. Yun nga lang din namin nakita sa sentro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'm... Depositei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sob uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena